Halimbawa guys, ayaw nyo buksan yung mga application na malakas mag-consume ng data, kunyari itong laro, ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong right triangle dito, automatic ibablock nya yung application para hindi mag-consume ng data. So makikita nyo dito yung mga application at mga system apps, at kung mapapansin nyo guys, lahat yan naka-turn off. Maliban sa may mga system apps talaga na kailangan i-turn on, katulad ng carrier services. Kasi nga, kailangan yan ng cellphone natin. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano makatipid sa ating mobile data usage. Kung tayo ay nag-load lang ng mga promo katulad ng Go50, Go90, Go50, or kahit ano pa man yung promo na yan, syempre guys, tinitipid natin yan. Kasi nga, once na maubos yan, hindi na tayo makapag-internet using mobile data. Ngayon, may tuturo kasi yung paraan para kahit papano is makatipid talaga tayo sa pag-consume ng data usage natin. Meron ako ituturong dalawang paraan para makatipid tayo. So, unahin ko muna guys yung nasa settings ng ating cellphone. Ngayon, pag hindi nyo mahanap sa settings yung ituturo ko ngayon, may papadownload ako sa inyo mamaya na application. So, una natin gagawin guys, sa settings muna tayo. Hanapin natin yung settings sa ating cellphone. Once na makita na natin yung settings, click lang natin. Ngayon guys, pag andito na tayo sa settings, hanapin natin dito yung SIM card and mobile network, or sa ibang device nakalagay dual SIM or mobile data, or minsan naman mobile network lang. Kung ano yung makita nyo at ano yung nabanggit ko na meron kayo, open nyo lang. So click open. Ngayon pag na-open na natin yan, hanapin natin dito yung data usage. So guys, take note ha, magkakaiba tayo ng style ng settings. Hindi porket ganito yung pinakita ko sa inyo is ganon din sa phone nyo. Pag iba yung phone nyo at iba yung brand, automatic iba din yan. Pero alam ko meron yung data usage na tinatawag. So hanapin natin dito guys yung data usage. Sa akin, Tecno Puba 2, matatagpuan siya sa Network Optimization. Andito siya sa Data Settings and Data Usage. Sa ibang device, ang alam ko, pag clinic mo yung settings at pumunta kayo sa mobile network or dual SIM or mobile data or SIM card and mobile network, automatic meron dyang data usage na nakalagay. So hanapin nyo lang guys yung data usage. Pero kung mahirapan kayo guys na hanapin, ang gagawin nyo lang, i-back nyo lang. Diba kaka-open nyo lang ng settings? May makikita kayo dyang search button or search settings na nakalagay. So click nyo lang. Basta guys sa loob ng settings ha, sa loob ng settings nyo hanapin yung search. Then, i-search natin dito yung data usage. Yan guys yung i-search natin, data usage. Kung makita nyo guys, sa pangatlo siya nakalagay dito, data settings and data usage. Ngayon guys, pag nakita nyo na, tap nyo lang. Once na matap nyo na, automatic dito kayo mapupunta. So naka-highlight na yan, ang gagawin lang natin, tap lang natin. Then automatic andito na tayo sa data usage or data manager ng phone natin. Kung makita nyo guys, mayroon ditong data saver na nakalagay. Ang gagawin natin dito guys, dapat ma-on natin yung data saver para kahit papano is makatipid tayo kung ang load natin is mga promo lang. So ang gagawin lang natin, tap lang natin itong data saver. Once na matap na natin yan, nakalagay dito, use data saver. So ang gagawin natin, kailangan natin i-on at itap yung button. So click natin yan, automatic naka-on na. Ngayon guys, para makita natin kung ano lang yung naka-on na application and system app, ang gagawin natin, tap lang natin itong unrestricted data. Click natin yan. Once na maklik na natin yan, dito tayo mapupunta. So makikita nyo dito yung mga application at mga system apps. At kung mapapansin nyo guys, lahat yan naka-turn off. Maliban sa may mga system apps talaga na kailangan i-turn on, katulad ng carrier services. Kasi nga, kailangan yan ng cellphone natin. So ibig sabihin guys, pag naka-turn off, hindi yan nagko-consume ng battery pag naka-activate yung data saver. Once na naka-turn off dyan yung mga application at mga system apps, automatic hindi yan nagko-consume ng data. Kaya kahit papano, makakatipid talaga tayo sa ating load. Lalong-lalo na kung yung load natin is limitado lang. Ngayon guys, kung halimbawa may mga application kayo or may mga system apps na gusto nyo i-on para mag-consume ng data, walang problema. So ang gagawin nyo lang, tap nyo lang yung button. So kunyari ito guys, kung gusto nyo i-on, on nyo lang, automatic mag-consume na yan ng mobile data natin. Pero guys, kung halimbawa ayaw nyo, i-turn off nyo lang. Take note guys ha, gagana lang to pag naka-on yung data saver mode. Yung sinasabi kong data saver mode is yung inactivate natin na use data saver. Ngayon guys, paano naman kung wala kayo nito? Or paano kung hindi nyo mahanap talaga sa settings, kahit naman umano nyo hinanap, or kahit na-search nyo na sa search bar or search engine ng settings sa phone nyo, ang gagawin nyo lang guys, mag-download lang kayo ng application na ituturo ko. Kung in case man na hindi nyo talaga mahanap dun sa ating settings. So ang gagawin natin, pumunta lang tayo sa Play Store. Hanapin natin dito yung Play Store guys. So once na makita nyo na yung Play Store, click lang natin. So eto yon, tap lang natin yan. Ngayon pag na-open na natin yan, pumunta tayo sa search bar or search engine sa taas. Then i-search natin dito yung Internet Guard Data Saver. So eto guys, yung i-search natin, Internet Guard Data Saver. I-download nyo lang yan at i-install. Then once na ma-download nyo at ma-install, open nyo lang yung application. So open natin. Pag na-open natin, ito yung makikita nyo. Ang gagawin lang natin, tap lang natin tong I agree. Click I agree. Then automatic guys, andito na tayo.
Ngayon ang gagawin natin dito, una, kailangan natin i-activate yung data saver dito. So para ma-activate, tap lang natin itong button dito. Huwag nyo kakalimutan guys na i-on yan. Kasi pag hindi nyo yan i-on, kahit pumindot kayo dito, hindi yan gagana. So i-on natin dito yung button. Automatic lalabas yan. Ang gagawin nyo lang, tap nyo lang yung OK dito. And once na matap nyo na, connection request, Internet Guard wants to set up a VPN connection that allows it to monitor network traffic. Only accept if you trust the source. So, ang gagawin lang natin, napakasimple. Tap lang natin tong OK dito. Then cancel lang natin yan. So automatic guys, andito na tayo. Ngayon parang same lang din dong kanina sa data saver sa settings. Halimbawa guys, kung naka mobile data lang kayo, so dito kayo pipindot sa may parang triangle. Sa may right triangle dito, dyan nyo pipindutin. Halimbawa guys, ayaw nyo buksan yung mga application na malakas mag-consume ng data, kunyari itong laro. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong right triangle dito. Automatic ibablock nya yung application para hindi mag-consume ng data. Sa ganung paraan, kahit papara makakatipid talaga tayo sa pag-consume ng data usage natin. Kasi nga, nakablock yung apps or games na pinili nyo sa mobile data. Ngayon naman kung gamit nyo is packet wifi na naglo-load din kayo, ang gagawin nyo lang, itong wifi yung pipiliin nyo para hindi siya mag-consume at ma-block yung app sa pag-consume ng data usage. So ang gagawin natin, tap lang natin itong wifi dito. At automatic kung nakapacket wifi kayo at naglo-load lang kayo ng promo, automatic hindi na yan magkukonsume kasi nga na-block na sa packet wifi. So ganun lang guys yung gagawin natin para makatipid tayo sa ating load. Ito yung tatandaan nyo guys ha. Take note guys ha. Halimbawa may mga application kayo na sa tingin nyo is malakas talaga mag-consume ng ating load or data usage kahit na hindi pa natin ginagamit, nagkukonsume na. Ang gagawin lang natin, halimbawa mobile data yung gamit natin, katulad ngayon mobile data yung gamit ko, dito kayo pipindot para ma-block yung apps or games para hindi na siya mag-consume ng load or data usage. Itong right triangle na to. Pero kung wifi yung gamit nyo, halimbawa packet wifi na niloloadan, at sigurado ako mabilis din yung maubos kahit hindi natin ginagamit once na lagi tayong nakakonect, tapos may mga application na malakas mag-consume ng load or data usage, ang gagawin lang natin, itap lang natin itong wifi dito para ma-block yung apps or games na napili mo. Para hindi na siya mag-consume ng load or data usage at para makatipid tayo kahit papano. Sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon para kahit papano is makatipid tayo at hindi kagad maubos yung load natin at para mahaba-haba yung oras natin para makapag-internet tayo kahit na yung load natin is mababa lang or promo lang. So sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all. Sa mga hindi pa naka-follow sa ating bagong Facebook page, paki-follow na lang yung Mindtech. Take note lang ha, Mindtech yung pangalan, walang official or PH. Mindtech lang yung nakalagay, paki-follow na lang para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads sa YouTube at dito sa ating Facebook page. Salamat and God bless all.